We are back here live on Showbiz Central at ngayon kasama ko na ang isa sa mga pinakahinahangang aktres ngayon, Miss Jean Garcia. Wow, thank you so much, Welcome Raymond. back here on Showbiz Good Central. afternoon. Thank you so much. And Hi. welcome to the story of your life. This afternoon, mga kapuso, makikita po natin ang story sa success ni Miss Jean Garcia. Let's watch this. Excellence has always been the name of the game for Jean Garcia, even when she was just a little girl. Bilang panganay sa 7 magkakapatid, maaga niyang pinatunayan that she is someone her siblings can look up to, being an outstanding student, a model athlete, and a young mind with great dreams. Bata pa kasi siya, sinasabi niya, gusto niya dentista. Eh yun, gusto daw niya yun. Eh kaso nung 16 siya, nag-iba na isip, gusto na artista na. Oo. Nausap niya ako, sabi niya, Mami, gusto kong mag-artista. Sabi ko, huwag ka na mag-artista kasi mag-dentist ka na, dentistry ka na lang. Eh gusto raw niya. Eh nung araw, yung mga staff ng Itbulaga, mga kababata namin ng tatay nila, ay sali natin siya sa pakonte sa Itbulaga, yung Star is Born. Pag nanalo siya doon, ipapasok namin siya sa Dutch Entertainment. Sabi. Nanalo siya first prize. Kasi si Jean, pag may gusto siyang gawin, nag-excel siya. Kanya nung pumasok siya sa showbiz, alam namin mag-excel siya doon. Kasi magaling siyang artista. Nung araw, wala pa yung mga workshop, di ba? Pero magaling na siyang umarte kaagad. After getting her break at stardom, Jean never ceased to prove her worth as a star, lalo na sa larangan ng pag-arte. During the time na miyembro sila ng DATS, sa DATS acting nakikita mo na kung sino yung seryoso talaga. Ano? At isa na si Jean. Jean is a very good actress. So, feeling ko naman kahit mabait or salbahe ang role na i-attack niya, kayang-kaya niya pareho yun. Throw her in comedy, throw her in drama, throw her in anything, you know, she will deliver, and she's one of my favorite actresses for obvious reasons. As an actress, from the scale of 1 to 10, she's 10. Yeah, she's 10 kasi hindi ko siya sakit ng ulo. Madali ko siyang kausapin. She puts 100% on her craft, on her work. Actually, ang dialogue niya nga niya, 101%. O yun, I will copy that, 101%. And even if situations ask her to go out of her comfort zone, Jean's passion for her craft will always get the better of her. Actually, si Jean, madali siyang makakuha ng sayaw. Kung ano yung papagawa mo sa kanya, kaya niyang gawin. Yun nga lang, minsan maarte. Yung, di ba yung typical, hindi ko kaya yan. Pwede bang kaya mo yan, kaya mo lagi sasabihin, kaya mo yan. Tapos kakayanin naman niya. Okay naman. Pagkatapos niyang sumuka, sa pagod, pag kinarira niya isang production, isang sayaw, kakaririn talaga niya hanggang sumuka siya. Hindi siya susuko. Natutuwa ako naman dahil Jean Garcia tries very hard in improving her craft. Whatever roles that are given her, she tries as very much possible to take it on a different light from a previous role to a different character. Kaya tuwang-tuwa kami nung nagawa niya yung sayaw ng dalawang kaliwang paa dahil it gave a different persona to her character na sumasayaw and yet nagdadrama bilang teacher and bilang I think it's her first time to be a part of an indie movie, and she's so fortunate that she was able to bag a Best Actress Award for the first time in her career. At sa kasulukuyan, isang panibagong hamon ang hinaharap ni Jean as she returns to television hosting decades after her stint in GMA Super Show. This time bilang host ng top-rating talk show na Personalan. Magandang gabi, ako po si Jean Garcia at ito po ang Personalan. What I know of Jean, she's one who wants to continue to grow and to do better. It's really a big break from her usual teleserye tapings, at it gives another challenge, another feather to her cap na aside from being a good artista, she can also be a good host. Wow, I learned a lot watching that. Ngayon ko nang nalaman na simula ka pala sa Eat Bulaga. Yes, yes. That's where you started. And your mom, isa sa mga tumatak sa akin dun sa VTR, your mom said, dati hindi pa uso ang mga workshops. So yung talent mo talaga before as an actress was innate. Oo, never talaga ako naka-experience maski hanggang ngayon ng workshop. So,
wala, God is good. It's a gift from Yeah. Him. What is I'm it very about thankful acting? and very grateful. Pero gusto ko lang magpasalamat sa Showbiz Central. Yes. Na-interview niyo nanay ko, hindi lumalabas yan kahit kailan. Nagulat ako. First time yon. And sa lahat nung nagpa-interview, puro pamilya ko yan at mga mahal ko sa buhay at katrabaho ko sa ngayon. Maraming salamat. Was sa it, mga what is sinabi it niyo. about show business, Miss Jean, and acting na talagang nai-enjoy mo hanggang ngayon you're still very passionate? Tulad ng sinabi nila, 101% in every role. Yes, palagi ko sinasabi yan every time na may trabaho ako pagdating sa pag-arte. Palaging 101% ang ibinibigay ko because one, ang pag-arte talaga ang mahal ko sa buhay. Of course, second yan. First ang aking mga anak, diba? Pero second yan, kumbaga sa isang araw, pag kumakain ka ng 3 beses, parang hindi pwede sa aking 3 araw akong umaarte sa 1 linggo. Okay. Parang ganon. Kailangan Parte siya ng lagi. buhay ko. Oo, Oo. para siyang food sa akin. So, ganon ko kamahal ang trabaho ko bilang artista. Hindi may di-deny na ang pinaka tumatak talaga sa mata ng tao, sa isipan ng tao, na ang mga roles mo, yung mga kontrabida roles. Ikaw ba nasusurprise pag ang mga tao na nakikita ka, ay mabait ka pala sa personal? Oo, kasi, well, role lang naman siya di ba? Pero in real life, hindi naman ako ganon. So, smile lang ako, mabait ako, tanong mo sa kanila. Sweet ako, di ba? Tita Milet, alam mo yan. Ayun. Hindi naman kontrabida sa totoong buhay. And congratulations, your first Best Actress Award in your career. Wow. Oh, actually, sa best I sa think it's movie. long overdue. Hindi, sa movies. Kasi nag-best supporting din ako sa pelikula sa True This Liit. Tapos best actress ako sa mga teleseryeng ginawa ko. So for movies, for this is the first movies, time. yes, How does it first. feel? Ay, I feel it's a bit long happy. overdue. Sabi ko nga, sobrang sarap na regalo. Alam mo yon, yung napakaganda ng pasok ng taon na binibigyan ka ng isang parangal, di ba? So maraming salamat. Sa akin naman kasi, nominated lang ako, feeling ko panalo na ako eh. Pag nanalo ka, kumbaga bonus yung trophy, di ba? Pero once na nominado ka at kumbaga napansin nila yung galing mo, kahit hindi ako manalo, basta makita lang nila na isa ako sa mga nominado, napansin nila yung Yes. ginawa kong trabaho. Masaya ako yan. I'm very grateful. And because the role was different for you, na may sayaw, tapos may drama, and it was Yes. very challenging. Aside from that, ano pa ang mga roles na gusto mong subukan? Ano pa bang gusto kong subukan? Pwede bang, ano pa ba? Pwedeng retarded, siguro. Parang hindi pa yata ako Oo. gumawa ng parang baliw-baliw or special child siguro. Or pwede rin tomboy. Ayan, yung mga ganyan, di ba? Mga kakaiba talaga. Oo, kasi halos lahat nagawa ko na eh, di ba? More of the character, mabait, nanay, di ba? Mahirap, mayaman. Ayan, impaktita, di ba? Lahat Horor-hororan na-try na. lang, Oo. impacta lang, di ba? So, And I yun. know that you have something new and you're gonna go into TV hosting. And mga kapuso, we will talk more about that with Miss Jean Garcia sa pagbabalik ng Showbiz Central. Thank you, Ray.